Isang magandang umaga ng Lunes mga kaibigan, July 29, 2024. Update po tayo sa lagay ng ating panahon, pero bago tayo magpatuloy, lagi kong pinapaalala, huwag niyo pong kalimutan mag-like at kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe naman po at pahit ng notification bell para updated ka po sa ating mga daily and latest weather update. Mga kaibigan, ngayong umaga ng Lunes po mga kaibigan, ngayon po sana ang unang pasok, no? Pero dahil nga po sa naging pinsala at pagbabaha sa ilang bahagi po ng ating bansa ay nakansela po, no, ang unang araw sana ng pasukan ngayong araw ng Lunes at posibleng sa susunod pa po ito na linggo or sa August 5 pa po mangyari ang pasukan sa ilang bahagi po ng Metro Manila. So dito na po tayo sa lagay ng ating panahon. Mga kaibigan, patuloy pa rin po nating minomonitor eto nga pong active low pressure area na may estimated pa rin pong layo na 780 kilometers northeast of Katarman, Northern Samar po mga kaibigan, no? At 635 kilometers east of Pari, Cagayan naman po etong hanging habagat or southwest monsoon na nakakaapekto naman po sa ilang bahagi ng ating bansa. So mga kaibigan, ay na rin po sa tala ng DOST Pag-asa etong active low pressure area within 24 to 48 hours, no, ay maliit pa po yung tsansa na maging isang ganap na tropical storm or bagyo. Pero hindi po inaalis yung mga posibilidad na ito po ay maging isang bagyo, no. Depende po kung ito ay lalakas mga kaibigan from 30 kilometers per hour to 45 kilometers per hour po mga kaibigan, dahil nga po sa hanging habagat na siyang humahatak para lumakas po etong active low pressure area. Pero mas maganda po ngayon pa lamang ay nakahanda na tayo, hindi yung hihintayin pa natin na maging isang ganap na bagyo at maging super typhoon. Kung sakasakali, no, ay doon pa lang tayo magiging alerto, doon tayo mag-aayos ng mga gamit, maglilinis. Ngayon pa lamang po pinapaalalahanan ko na po kayo, hindi po ito pananakot mga kaibigan. So tuloy-tuloy po tayo, forecast weather condition po natin ngayong umaga ng Lunes, no, sa area po ng Metro Manila, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro at Northern Palawan po mga kaibigan. Maulap po na kalangitan ang mararanasan dyan. Asahan po yan sa may bandang hapon. At mga isolated naman po na pag-uulan, mahina hanggang sa posibleng paglalakas pagdating naman po sa gabi. Dahil po yan sa banta po nitong southwest monsoon. So ngayon pa lamang, lagi kong pinapaalala, ulit-ulit tayo mga kaibigan, yung mababang lugar, mag-ingat po kayo sa banta ng pagbabaha. So kung may forecast tayo ng matuloy na pag-uulan, obserbahan nyo rin po kung may pag-ulan talaga na matuloy talaga mga kaibigan, posible yan magkaroon ng pagbabaha sa mababa pong lugar at landslide naman po sa mga mountainous area, sa mga landslide prone area, mag-ingat po kayo. So dito naman po tayo mga kaibigan sa area po ng Bicol Region, Aurora, Quezon, Northern Samar at Eastern Samar po mga kaibigan. Maulap din po, cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorm po mararanasan pagdating po sa gabi. Dahil naman po yan dito po sa trap ng low pressure area na pinapalakas po, take note po na pinapalakas dito pong hanging habagat. So mga kaibigan, mas maganda nakahanda na tayo ngayon sa posibleng banta ng pagbaba sa mababang lugar, no, at landslide naman sa mga landslide prone area. Pagpapaalala yan sa inyo mga kaibigan para hindi na po maulit yung pinsalang naidulot nga po dahil sa kapabayaan natin nitong si Super Typhoon Karina po mga kaibigan. Samantalang sa ilang bahagi naman po ng ating bansa na aking hindi po nabanggit ay patuloy pa rin po makakaranas ng maulap na kalangitan sa may bandang hapon at mga isolated light rains to heavy rainfall pagdating sa gabi dahil naman po yan sa localized thunderstorm. Mga kaibigan, dahil nga po nasa rainy season na tayo, etong nalalapit po na buwan ng Agosto, asahan din po natin na posibleng 2 hanggang 3 bagyo ang pumasok po, no, sa ating bansa. So mas maganda ngayon pa lamang po tayo ay nakahanda na para hindi na maulit yung dilubyo at sakuna, no, na naibigay po na pinsala nitong si Super Typhoon Karina. Ngayon pa lamang, kung napapansin po ninyo na maraming basura sa mga gilid-gilid, sa mga kanal, sa mga estero, linisin po natin yan para hindi pagbulan po ng pagbabaha at makadaloy po ng maayos sa mga katubigan. Umiwas
iwas din po, no, kung may nakita kayong mga nagpuputol ng puno. Sawayin nyo po dahil yun yung nagiging main cause din ng mga landslide po, especially yung mga landslide prone area sa mga mountainous area po mga kaibigan. Lagi ko po kayong pinapaalalahanan kung wala namang importanteng lakad po, no, kapag umuulan, mas maganda pong manatili na lamang sa ating mga kabahayan kaysa abutan pa po tayo ng sama ng panahon. Mga kaibigan, no, tulad ng aking sinasabi, mas maganda nakahanda tayo anumang oras sa banta nga po ng panahon. Kami po ay naririto lamang para paalalahanan kayo at hindi po manakot mga kaibigan. Patuloy ko po kayong i-update and please huwag niyo pong kakalimutan mag-like and subscribe for more weather updates.